Hi everyone, we're gonna do another vlog, and our vlog for today is about failure. Okay? So, nag-failed ka ba? Bumagsak ka ba? Um, Depende man kung anong kinukuha mong exams, no? O anong klaseng sinalihan mo, no? But, in any case, parang sa estudyante, no? So, nag-failed ka ba? Hindi ka ba pumasa sa major exam mo? At yan ang nagdulot sa'yo para umulit ulit or mag-summer class, no? Feeling mo failure ka ba, no? And for others, it may be pwedeng sa board exam. No, you have tried taking the board exam once and bumagsak ka. You tried it again on the second time. Feeling mo nakaaral ka na maigi pero bumagsak ka pa rin. And you tried it again on the third time. Alam mo yun, you tried a couple of many times pero hindi ka talaga pumapasa. Um, it felt devastating, no? Nakakalungkot isipin, you put your effort and everything pero hindi ka pumapasa, bigla ka nag-panic attack, hindi mo alam kung yung mga inaral mo is enough pa para natakot ka, nagduda ka sa sarili mo. um, Pwede ding sa work, no? You put in all your hard work, your effort, 'di ba? Maaga kang pumapasok, you were never late. American time ang ginagawa mo, hindi Filipino time. But in the end, you notice na parang hindi fair yung company, no? Parang they're not paying you well enough. They're not supporting you to the best that they can, and you felt like you're being neglected, hindi ka inaasikaso. When may mga concern ka, hindi nagagawan ng solusyon, naka-float lang lahat sa dami ninyo, parang hindi ka yung mga concerns na nilalapit mo sa HR, hindi siya nagagawan ng paraan o solusyon. Or pwedeng sa office din na setup, no, na parang bigla na lang i-lay off ka. May mga ganun na bigla na lang, or sorry, nagtatanggal tayo ng mga tao, and unfortunately nagbabawas, di ba sinasabi, no, we're sorry, nagbabawas tayo ng mga tao, and unfortunately isa ka sa mga napiling tao na kailangan naming tanggalin, no, kasi kulang na yung finance ng office para i-sustain pa yung mga tao, something like that. Things happen, and yung mga bagay na to nangyayari sa hindi natin sobrang inaasahan. You were expecting na tatagal ka pa sa company na yun, or you were expecting na papasa ka dun sa exam na yun, or you were thinking na makukuha mo yung grado na gusto mo, 'di ba, para hindi ka matanggal dun sa scholarship mo, scholarship program na nakuha mo. Pero it failed, and lahat na lang ng ginawa mong effort walang kwenta, o hindi nag-jive sa inaasahan mo sa future mo. Maaari din sa relasyon, you might have a relationship na akala mo yun na, but after a while you gauge everything, and you realize that this is not what I want, this is not what I wanted, or nagkalabuan kayo ng, kahit hindi nagkalabuan kayo ng boyfriend mo o girlfriend mo, 'di ba? You're not expecting na maghihiwalay kayo, and all of a sudden iyan ang nangyari, no? Bigla na lang nangyari yung bagay na hindi mo inaasahan after lahat ng tulong mo to save the relationship, para mag-grow kayo, para matuloy sa wedding bells, no? But unfortunately, bigla na lang bumagsak sa yung news na it's not working out. We have to part ways. Parang hindi ko na kaya, maghiwalay na tayo, parang gano'n, no? So, a lot of things are happening to us na hindi natin inaasahan. Pwede ka na bumagsak sa school, natanggal sa trabaho, nawalang relationship, naghiwalay, no? Pero sa relationship na naghiwalay, you don't have to focus lang dun sa nangyari sa inyo.
kailangan talaga makaalpas ka diyan. And alam ko napakasakit at napakahirap, no, na maka-move on dun sa nangyari sa inyo. And especially pag iniisip mo na siya na yung ano mo, dapat right one mo, or uh, you want to spend the rest of your life with her, or pwede ding parang you cannot find any person na much better, parang siya yung pinaka trophy wife mo dapat, or trophy husband mo, pero hindi natuloy. Okay. So kung lahat ng iyon panghihinayangan mo, wala talagang mangyayari sa'yo. Ganyan ka pa rin. You won't ever find a job. Di ka makakahanap ng trabaho. Kasi magulo yung utak mo eh. 'Di ba? Hindi ka nag-iisip ng pang future mo na. Parang you just want to stay low sa lahat na nangyari sa'yo. Parang ayaw mo muna i-bother ka na kahit sino man. 'Di ba? And sometimes na pupunta tayo sa ibang gawa, no, napapabarkada ka sa hindi magandang tao, nayayaya ka sa kadalasan na inuman, or other things pa, no, not just alcohol intake. Minsan napapabisyo ka sa sobrang dami ng sakit, and you don't know how to get over yung pain na yan. Ang hirap talaga makaalpas dyan, no. But lagi mo lang tatandaan, no? Lagi nyo lang tatandaan, kahit na anong sakit, hirap, pagdurusa, betrayal, abandonment ang ginawa sa'yo, na naranasan mo, na nangyari sa'yo, loneliness, no? Ang dami. Always na you felt like mag-isa ka lang. Laging nandyan ang Panginoon para i-guide ka, ha. Lalapit ka lang sa Kanya, pray to Him, kausapin mo siya, have a relationship with God, and I'm sure na tutulungan ka niya to guide you kung saan ka ba dapat pupunta, okay, and on your journey as well. Also sa mga breakup na relationship pala, you have to let go of your ego. Ano yung ego na yon? Yung ego, yun yung nagsasabi sa'yo na siya na dapat yun eh. Siya na yung best para sa akin talaga. Dapat hindi siya mapunta sa iba. At itong waiting time na naghihintay ako, kasi minsan nandun sila sa waiting time, no? Naghihintay kung kukontakin ba siya ng babae or ng lalaki, ng jowa niya, or ano. Minsan you have to also, aside from letting go of the things that you're thinking na siya talaga yung gusto ko and everything, tanggalin mo lahat yun. Yung siya yung gusto mo, siya yung number one sa'yo. Kasal na lang ang kulang namin, parang ganun, no? Remove everything. I-remove mo lahat yun sa sistema mo, na hindi na siya yung number one, na siya yung the best, siya yung matalino, siya yung mabait, siya yung masipag, siya yung the best body, or ano man siya, no. You have to tanggalin mo lahat yun. You have to remove that. Dapat isipin mo rin yung sarili mo, diba? How can she love you kung nakikita niya ganyan ka, lugmok ka pa rin, diba? How can she even think about you kung naka-move on na siya at may bago na siyang relasyon? How can she even think about you kung nakikita niya na sinisira mo yung buhay mo araw-araw? Pinapabayaan mo yung sarili mo. Hindi ka nag-e-effort para maging mas better ka, di ba? So to do that, you have to, syempre, number one, ask ka ng forgiveness kay Papa God, no? Bukod doon, lahat ng negative feelings na nasa loob mo, i-release mo yan, tanggalin mo, no? Punta ka kung saan ka pumunta, sigaw mo lahat ng frustration mo and everything. Talk to God kahit nasaan ka man. Bigay mo lahat sa Kanya, and He will direct your path. Bibigay niya sa'yo yung tamang paraan on how to heal you para hindi ka mahirapan, diba? And you also have to love yourself. Hindi porket iniwan ka, hayaan mo na yung buhay mo. You won't drink your medicines, diba? Lalo na kung may mga maintenance kayo.
hindi porket naghiwalay kayo or nakikipaghiwalay na sa'yo, you won't take care of yourself, hindi ka na maliligo, panay na lang ang bisyo mo, or something, natututo ka ng mga masasamang gawain, like nagsusugal ka na, or kung ano man, di ba? Shabu or anything na sisira sa buhay mo, na pakiramdam mo pag may isang mangyayari masama sa'yo, pag nasagasaan ka or na-hospital ka, feeling mo babalik siya sa'yo. Hindi mangyayari yun. The more that you destroy yourself, the more na matatakot siya at hindi siya lalapit sa'yo. Okay? The more that you don't take care of yourself, lalo siyang lalayo sa'yo. Kasi, ang kikita niya, on your way to destruction. Kaya ba't naman, sino naman taong gustong makasamang tao na papunta na sa destruction, diba? Sa kaguluhan. Wala, diba? So, bangon ka, you have to, take care of yourself. Balik ka sa trabaho, diba? Set your mind na you are worthy enough. Diba? And it's her loss. It's not your loss. It's her loss that she has left you. Na iniwan ka niya. Diba? Kawalan niya. Na iwanan ka. Na iniwan ka niya. Hindi kawalan mo. Then you will realize na you're better off na wala siya. You're better off. Buti na lang. Diba? Hindi ko ginawa yung mga bagay na ganyan. Buti na lang. Hindi ako nagpakababa. Buti na lang. I didn't. Alam mo yun, a lot of times, we think na sobrang nilagay mo siya sa pedestal eh. Sobrang mo siyang nilagay sa na parang ito ang buhay ko, itong mahal ko, ito ang gusto kong makasama habang buhay. But the times na you couldn't put on the effort na ina-expect niya. The times that you were down and low, the times that you were not fulfilling every promises that you have committed, bigla na lang siya tatalikod and doesn't want to be with you. Find another man na kaya ibigay lahat ng gusto niyang makuha. So that's not the right person na dapat nasa buhay mo. Ang tamang tao na dapat nasa buhay mo is yung tao kaya kang makasama sa pinakamababa mo panahon. Yung walang-wala siya. Either wala siyang trabaho, wala siyang pinagkakakitaan, pero nandiyan pa rin siya. She sticks by you. Diba? Pag yung biglang hindi mo maibigay yung mga luho mo, yung dating lagi kayo nagre-restaurant, kumakain lagi, you can give her funds or money, diba, to buy stuff for herself. Di mo na siya nabibili ng kung ano-ano, and all of that was removed, and suddenly you see a change sa attitude niya, na na nagtatantrums pa siya, 'di ba? Na nagwawala siya o nagagalit siya dahil you cannot provide her the 50,000 na allowance niya o 30,000 o kahit na magkano lang 'yan, sabihin natin, 'di ba? At nagwawala siya, and she's saying that she's gonna do crazy stuff. Hindi siya yung taong dapat nasa buhay mo. Ang taong dapat nasa buhay mo yung kaya kang samahan sa lahat ng hirap at kaya kang samahan sa lahat ng ginhawa. 'Di ba? And pag mamili kayo ng tao na mamahalin, make sure naman po na natakot sa Diyos. Takot yung taong pinili niyo sa Panginoon. Takot. Kasi alam mo, pag takot yung tao na yan sa Panginoon, kung sumusunod talaga siya sa Panginoon, kung nananalig talaga siya, no? Maraming klaseng Christian, maraming klaseng nananampalataya, no? Hindi lang Christian, kahit sino, kahit anong religion, no? Maraming tao na nananampalataya. You see that on the outside, sa labas nila. But inside, iba yun. Yung tao talaga na naniniwala sa Panginoon, iba yun. Mahirap makahanap ng ganon. And a lot of times, kala mo ito yung tao na yun eh. Kala ko ito yung tao na yun. Paladasal, magalang, mabait sa magulang, 'di ba? Sa mga tao, nakikipagkapwa. Tapos
at the back of it, iba pala yung pakita niya, no? Iba pala yung ugali talaga, iba pala yung yung treatment, 'di ba? Sa iyo, 'di ba? Toxic pala kasama, narcissist pala siya, something like that, 'di ba? Obsessed pala siya sa iyo or something. Nakakaloka, no? So, a lot of things na ganito na na you have to really pray about it kay Papa G. Na sana yung tao na makilala ko does have a, a relationship sa Panginoon. Kasi everything follows. Lahat yan susunod. Pag yung nakuha mong tao, takot sa palasimba, takot sa Panginoon, takot yan magkasala. Okay. So, dun pa lang, makakita na ng tao na tapat. Diba? Kasi takot siya magkasala eh. Takot siya magkaroon ng pagkakamali sa Panginoon. Ang hirap nun kasi konsensya mo. Lalo ako mananampalataya. Ako, sobrang hirap yun. Everyday kaming talagang nananampalataya. Kasi ang audience natin, iba-iba naman, no? Others are naniniwala sa Panginoon. Others are doesn't believe in God. Pero, dun sa talagang nananampalataya, takot po kami. Takot kami magkamali sa Panginoon. Takot kaming magpakita ng hindi just. And besides, hindi din naman namin kayang konsensyahin. Ng konsensya namin na gumawa ng mali. And, if and ever, kahit sa thoughts lang na makapag-isip ng mali, sobrang humihingi na kami ng tawad sa Panginoon na, Panginoon, patawarin niyo po kami. Patawarin niyo po kami. Parang gano'n sa lahat ng aming pagkakamali, no? And clear your mind ko, cleanse me, ganyan. So, every time, sinasabi ko, ask for God forgiveness sa lahat ng pagkakamali natin. And kahit ano pa yung failure na dumating sa buhay mo, hindi ka man nakapasok sa college na gusto mong pasukan, hindi ka man nakapasa sa major exams na dapat mong pumasa ka, hindi ka man nakapasa sa board exam, or hindi ka nakapasa doon sa prestigious company na gusto mong pasukan, kahit ano pa yan, anything na nag-fail sa'yo, hindi pa po tapos ang buhay. No? Sabihin natin bumagsak ka. Sabihin natin failure ka. Sabihin natin it's disgraceful, nakakahiya, nabagsak ka na naman, parang gano'n, no? Pero hindi po lahat ng tao matalino. Hindi po lahat ng tao magaling matuto sa lecture. Diba? Marami kasing skilled ang magaling, pero sa lecture o sa pag-aaral, medyo slow, o medyo, hindi naman slow, pero medyo hindi pumapasok agad yung mga inaaral, no? So, dito, I just wanted to say na kasi summer na, no? So, nag-graduation na last time. Hindi porket bagsak ka, sira na yung buhay mo. Okay? Sometimes, nade-delay lang yung progress ng tao or progress natin. Kasi, God wants you to learn about patience. Diba? Alam mo, pag binigay ko baka agad na pumasa ka sa board exam, laki na ng ulo mo. Nayabang ka na. Boastful ka na. Kasi, pumasa ako sa exam eh. Dapat lang, ganyan ang makuha kong ganun. Salary or what. Or, baka magiging prideful ka. Diba? Magiging mayabang ka kaya hindi mo na binigay sa'yo. Maybe He wants you to fail for a while para pag nag-aral ka ng pangalawa, talagang pupuspusan mo ng pag-aaral. Dibdiba mo na talagang aaral. Kasi napasok ka na ng una, napasok ka na ng pangalawa, malamang pangatlo, pang-apat mo, pag-iigihan mo na maigi. Diba? Malay mo, mag-top ka pa. Diba? So, hindi porket bumagsak ka ng 1 time, 2 times. Diba? Even
president ng US, 7 times ba yun na bumagsak sa board, and after that, tsaka nag-exam, then tsaka palang pumasa. So, it might not be the right time nung nag-try ka, no? Pero hindi pa yan, hindi porket na-delay yung progress mo o yung achievement mo, hindi porket hindi natuloy yung visa mo sa pag-a-apply sa abroad, hindi ka na matutuloy. Never at all, no? At times, kaya lang na-delay, hindi ka na-approve dun sa kumpanya or pumasa kasi gusto lang ni Papa God na may matutunan ka pa, 'di ba? Baka matigas ang ulo mo, 'di ba? Baka mainitin ang ulo mo, and He wants you to learn to be more probably compassionate, 'di ba? To learn more on patience. Kasi hindi ka nga mainipin ka, 'di ba? Usually lalaki mainipin 'yan eh. So ano ba yan, hanggang ngayon hindi mo pa rin binibigay sa akin, Papa G. Kailangan ko tong trabaho na to, umaasa yung pamilya ko sa akin, parang gano'n. Pero at times, hindi sa'yo binibigay ni Papa G kasi may iba siyang gustong pagawa sa'yo. May iba siyang gustong gampanan mo. Diba? And pag siguro nagawa mo na yun, and after that, makukuha mo rin kung ano yung desire of your hearts, no? So, in any case, sinasabi ko lang na wag po kayo magi-give up. At times, na-delay. Happened to me many times, no? At times, na-delay yung blessings na ina-expect mo. And yung things na ina-expect mo, pero hindi dumarating. Pero, you just have to wait for a while, and after that, I'm sure, gagawa si Papa God ng paraan para matulungan ka. So, huwag kang manghihinayang, huwag ka nang, natural nandun yung panghihinayang, no? Pero huwag kang susuko sa buhay mo. Laban lang, no? Lagi ko yung sinasabi sa inyo, laban lang. Lagi kayong, huwag kayong susuko. Lagi yung itry na, to do things better for yourself, ha? Lagi, if you, alam mo, kulang pa yung effort, sige, aral ka pa, sige, memorize ka pa, sige, review ka pa, 'di ba? Malay mo after mas mataas pa yung makuha mong grado. 'Yun. And yun. So, hindi ko nang papabain. Ang bilis sumaba ng video natin. Kasi every time I speak, parang kulang yung oras. Hindi ko talaga to pwede pahabain kasi yung memory ng ating phone kailangan lang para ma-upload ko pa to, no? Mahirap kasi mag-upload pag data lang or hindi tayo so kailangan ma-upload na natin. Yan. Let's pray 1 minute para matapos na, no? I have to pray for you guys kasi I realized na yung mga vlog ko at times hindi na ako nakapag-pray, and I'm really sorry about that kasi alam ko marami akong senior na nanonood dyan or may mga sakit na nanonood, no, maybe hurting in any other ways or nag-aalala. So let's pray now. Heavenly Father, we come to you today. We're seeking healing and restoration for the sick and weary. Remove their pains and grant them healing miracles with your mighty hands. Help them to know that you don't give trials we cannot face because we never face them alone. Through the power of your name, I destroy, cast down, shatter any stronghold that is keeping them from living complete freedom and victory in you. Calm their timid hearts and bring rest to the weary places. Sundan niyo po ko, Ama. Humihingi po kong tawad sa lahat ng kasalanan ko. Hindi ko na po ulitin. Pumasok po kayo sa aking puso. Gagawin ko po kayong Panginoon at tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. Thank you po sa mga sumunod sa ating prayers. And please like and share this video. And sa mga gusto mag-donate, we're accepting donations na sa ating GCash. Boots Melanie Ong, it's 0920-234-2275. Maging feeding program sa mga pets, no? Magsisimula na po tayo. Actually, dati pa namin to ginagawa pero hindi ko bini-video. Dati pa talaga kaming nagpapakain ng mga pets sa labas, yung mga gala. But
something has awakened me yesterday nung nakita kong hinabol ako ng apat na kuting, imagine mo, hinabol ako, wala akong dalang cat food, napabili ako ng sardinas para pakainin sila. So kung gusto nyo mag-donate and to help this ministry, tong channel natin na to, you can donate it sa ating GCash account. Meron din kaming land bank account. Nandun yun sa YouTube, no, nilalagay ko. Pero I'll try to pin it down sa first comment para hindi na kayo maghanap yung land bank account natin. Or kung anong account nyo, kung BPI, yan, meron din tayong BPI. So, BPI land bank account, tapos GCash. I'll pin it down dun sa comment section below para you can share, no, para sa mga gusto mag-donate for our channel as well, and sa mga ating mga gagawin pa na mga pagpapakain sa either tao man yan or mga alaga. Till our next video, bye!